Hello, this is Sound Check, Friday Night Youth Fellowship, this October 17, 2025. Wait natin yung mga kabataan natin, mga youth natin. 8 o'clock, 8:01 na. Hey Ronald, good evening. Nandiyan ka na kay Eloise, naghintay? Paalala lang yung liquidation mo kailangan sa Sunday Tapos na po. Okay, good. Present ko din lang po yung sabi. Paano lang ako sa Sunday. Tapos, si Eloise daw ang magbe-bass, tama no? Opo. Eloise bass, gitara, si Angelo, ikaw drums, ako, pati si Leng ang vocals. Tapos, after church, after natin kumain, ito na, nandito na sa akin yung mga dumating na yung mga additional na pag-tracks natin. Ano lang naman, mga 50 or 100 houses lang muna. Or 50 na lang. Para hindi masyado, para mas quality. 50 houses. Magpapakilala tayo, papakilala ka, kausapin na, tatanong natin kung sino ang pangalan nila, tapos anong church natin, saan ang church natin, bigay natin Bible tracts. Kung ma-explain yung Bible tracts, much better. Then after that, ipagpipray. So, kaya apat na grupo tayo. Dapat may adults din nakasama para hindi masyadong tingnan natin kung sino. Wala pa nag-aano ng mga adults sa kaya yung iba wala pa yung iba. Si Paulo kaya, nasa ba si Paulo? Alam ko lang sa bahay ng si Paulo ngayong Friday. Sige, pass po forward ko ngayon. Sige. Hey Pau. Good evening po. Hi, good evening. Teka lang. Saan ko na pass? Sige. Saan na iba? Elizabeth. Nakinig si Elizabeth pa tayo pumasok. So, yun nga ang Hi Rica, good evening. So, Evening po. hello. Nasa bahay ka na? Kakawin niyo lang? Yes po. Okay. Sige. Habang kumakain ka So, okay, ito plano natin bago tayo mag-start. Pray muna tayo, then pag-usapan natin yung plano, then konting message, then yung mga prayer request nyo. Ano ang mga nakikita nyo na pwede nating improve as a church, sa youth natin, sa sarili natin, and mga yun na pag-uusapan natin tonight. So, as we wait for others, si Sed ba maka-join or kasama mo dyan? Nasa kanila po. Nasa puso mo, tamang sagot. Yun, nasa puso mo. So, sana maka-join din sila Sed, sila Leng, sila Elizabeth. Nakita ko si Elizabeth nag-check Pero sige, tayo manalangin muna as we start tonight.
In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful opportunity to worship you in spirit and in truth. May you cover us, Lord, with your most holy and precious blood and guide us always as we give you all the glory, honor, and praise that you deserve. Lord, help us, protect us, and be with us. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako'y nagagalak dahil tayo dumadami. And sana mas dumami pa tayo next Friday. So, announcement muna, then message, then yung ano natin, mga insights, opinion, mga gusto nyo sabihin para mas lalo natin mas mapaganda yung church natin, yung youth natin, yung ministries natin, and many more. So, again, yun nga, nakausap ko na si Pastor, pumayag naman siya. So, ito na yung Bible tracts na ibibigay natin this Sunday. So, meron akong 200 Bible tracts. Nasa labas yung iba. Pero, gusto ko 50 houses lang. Doon lang muna tayo ngayon. This Sunday, 50 houses or less. 50 houses or less. Ayun, hello! Hello, hello. Kamusta? Kamusta? Yun, oh. Kulang na lang si Nash. Nandito na yung kapatid eh. Good evening, good evening. So, yun nga. This Sunday, after church, meron tayong community walk. Oh, may may ibang hindi kasama sa youth So, okay lang, pero sige, wag muna. So, ayun nga, 50 houses or less, iikot tayo sa community natin. Phase 2 lang muna tayo. Although, kung di nyo nag-ikot-ikot na ako, bago ako pumunta sa pastor's camp, nag-ikot-ikot na ako na medyo marami tayong pero again, di naman tayo nakipag-compete. Gusto lang natin sa community natin na meron church and anong pwede natin mapaglingkod para sa community natin at syempre sa church natin at sa sarili natin. Yung iba nakausap ko, may sariling church na na-realize ko nung nag-ikot-ikot ako dyan, nagtanong-tanong ako dyan, marami palang Nazarene dyan. Nasa Antipolo First Church at nando sa ibang sa Antipolo First Church at saka sa anong church nung malapit sa Zone 4 din. So may dalawang church na pinupuntahan dyan at parang 10. Nasa 10 sila na nandyan pala sa Santa Elena. Alam ko si Mark nandyan, alam ko Antipolo First. Pero nung na-realize ko na nag-ikot-ikot ako, taga dito ko rin pala. So, maraming Nazarene Nazarene nandyan. And sabi ko baka pwede yung tayong tulungan, mga natin, anong ganyan. Wala naman daw problema, pagpaalam daw kay Pastor Nick. So, nakausap ko si Pastor Nick. Wala naman daw problema. Pwede naman daw tayong humingi ng tulong para maturuan tayo, etc. So, syempre ibang usapan din 'yon. Kailangan natin pagpaalam din kay Pastor kasi mangdidisturbo tayo o tayo sa ibang para sa ating mga Pero naman si Pastor, nakausap ko naman, pumayag naman siya sa gagawin natin. So, less than 50 houses lang para mas quality yung ating pag-i-invite or invitational. Siyempre, kailangan ko muna kayong turuan kung ano to. Pero hindi natin tatapik ngayong gabi to kasi gusto ko makasama rin iba. So, madali naman tong Bible tracts. So, ang gagawin lang natin po, may grupo tayo. Siyempre, dapat may adults. And si Mami willing pero mabagal lang daw siya. At malapit lang, hindi siya pwedeng lumayo, maglakad. So, granting naman kasi ni Mami. So, pero at least nandyan siya. Si Kuya Jun, I hope, kasi wala pang reply. Kung umokay siya doon, wala pang reply. Si Angelo, wala. Sinabi ko sa kanya na, bro, kailangan ka rin, kasi adult ka rin naman. Wala pa rin siyang reply sa akin. So, si Faye, kinausap ko rin, si ako. So, basta dapat may adult na kasama sa group. And iikot tayo, at least kahit less than 50 lang. Ang mangyayari, papakilala mo yung church. Tatanungin mo kung pwede po ba kayong makausap. So, hello, good afternoon po. Pwede po kayong makausap. Ako po kung sino man yung nagsasalta, taga Light of the Mountain po kami. Ang church po natin ay makikita dito sa lugar na to.
Kaya may gusto na po kaming i-share sa inyo. So, ipapakita nyo po, sabihin nyo yung church, tapos ibibigay natin itong, kung sasabihin nyo is, okay lang po ba na ma-explain ko rin po sa inyo kahit yung konti lang. Hindi naman kailangan tapusin to kasi medyo matagal to, baka mapagod, pero i-explain ko na rin to sa inyo lahat para alam nyo na rin in case na willing yung magiging kausap nyo. And syempre dapat kilalanin nyo sila, kunin nyo yung contact information, tapos pagpe-pray natin sila. So upon that, pag natapos yun, syempre magkikita tayo sa church, then pagpe-pray natin yung mga nakausap nyo, nakuhaan nyo ng contact information para mapag-pray. Sa pag-realize sa akin and pagmulat sa akin ng mata, we need to really get out of our comfort zone. Actually, nahiya ako mag-post sa Santa Elena Facebook. Kasi unang-una, hindi ko alam kung saan dito yung official, saan dito yung Antipolo talaga, pero yung naghanap ako ng mga yung mga post ni Angelica, post ni Rica. So ito yung active na Santa Elena. So nagpo-post ako nung Monday yata ako nag-start. Mayroon akong mga nakausap. Actually, may dalawa akong nakausap na mga tao, and yung isa pinagpipray ko after we talk with each other, pinagpipray ko siya. So nasaan na yun pangalan nito, ayun, si Moratina yung isa, pinagpipray ko si Shobe, and wala si Paulo. Yung anak niya kasing si Shobe is abuse, so may depression, and sinasaktan yung sarili ayun, inano ko nga, kino-comfort ko, pinagpipray natin, nung tayo nag-usap, yun yung mga pasimula natin. And meron pang isa, kaso ang hinahanap naman ng isa, pianista, kung may nagtuturo daw, si Apple M. Flores. Kakilala daw to, ewan ko kung ano nila, to, pero kilala niya si Pastor Jordan eh. So yun, nagkaroon din kami ng click, and I invited them both if they will be free on Sunday para makasama natin sila. So ito lang po ito yung panimula. Kasi nga upon pag-realize na natin, na upon the mga suggestion and mga motivation ng ibang tao, is na nga natin, na kailangan nating to move, to not be stagnant. So medyo tayo ngayon, medyo lalo na ngayon, galing ako sa pastors camp and pastors and wives camp. Medyo nag-iinit ako. So yun, pagtulungan natin to. Again, i-explain ko naman to sa inyo, so don't worry. Although it's self-explanatory, pero mas maganda ma-explain ko pa rin to sa inyo para hindi kayo mamoblema. So yun yung first step natin na gagawin natin. Kasi na-realize ko, marami akong binatong plano, pero na-realize ko, it's not about the numbers of things to do so that the church we grow. Sometimes, at least one consistent action is enough for us to grow personally, so does the church. So, masyado ako nagtapon-tapon ng mga pero itong mga ginagawa nating mga is okay na to. Pero meron tayong dapat gawin din outside of the church, which is the outreach. So, kinausap ko na si Pastor, pag maging successful daw tayo dito, syempre hindi naman to one time, big time. It will be, I cannot say every Sunday, maybe every other Sunday, or maybe every other month ng Sunday, iikot tayo, magbibigay tayo ng at least 50 or less. Bakit ko sinabing less? Para mas maging quality yung hindi tayo nagmamadali. Kasi kung mapansin nyo dati, naggalto na tayo. Pero namimigay lang tayo, hindi natin na-explain, hindi natin kinikilala, hindi natin sila pinagpipray. Tapos pwede po, ito po, para naalala nyo, nagbibigay lang tayo. So, ibahin natin to ngayon, and syempre, as we share the gospel to the outside of the church, to the community, ako as your pastor, I need to train you. I need to water you.
I need to prepare you para hindi rin naman kayo magulat. Katulad na may iba tayo mga kasamahan na medyo emosyonal. So parang pag napagsabi, nagagalit ka agad. So be careful in our hearts kasi as we share the gospel, maraming persecution yan. Lalo na ngayon, nakikita naman natin na the end of days are near. I don't know when, but I know it's near. Kung makita nyo po sa news, nag-blast na ng horn ang Jerusalem. So, kayo na po mag-ano no, kung you can fact check me if para malaman nyo rin yung kwento. So, we need to really start moving for the church. Syempre hindi lang for the church, for ours, sa atin as ministry din natin to as we grow. Kasi pag sineshare natin si Jesus, na ano natin, 'di ba? Pag tinuturo mo yung yung inaral mo, mas lalo mong naaalala. So parang ganoon din ang ano natin. So, syempre, we have to go deeper then, and meron tayong personal growth, may communal growth tayo na kailangan nating pansinin. At isa sa mga pumasok sa impact sa akin doon is again, upon realization on motivation ng mga tao is the question is after the Sunday service, kaya mo bang maalala o explain yung mensahe nung Sunday na yon? Kaya kung pinapansin nyo, ang ginagawa natin, Sunday service, may si Pastor John Ray, Wednesday night prayer meeting, yung topic niya, topic ko rin. Tapos Sunday school, the next Sunday, topic din ni Kuya Jun, yung topic namin dalawa. So, to enforce yung lesson. So, syempre kanya-kanyang take yung lesson, but the topic, the context itself is solid as a whole. Iba-iba lang para mas mahimay-himay, mas lalo natin maintindihan. So, I encourage, alam ko busy yung iba, alam ko po na biyahe iba, nag-aaral yung iba, siguro yung iba walang load, but please try to join us in our Wednesday prayer meeting as well and Sunday school kasi doon na enforcement paano ba, mas nagiging kumakapal, ano ba tawag doon, na i-enhance natin yung lesson nung Sunday. So yun lang, throughout the year kasi plano ko talaga magpa Jesus film, magpa feeding program o outreach, mag-outreach tayo sa labas ng Santa Elena para sila i-harikoyin dito. At kinausap ko si pastor naman daw ay willing kausapin yung HOA, yung barangay, pero di naman daw kailangan ng barangay kasi kung may barangay daw, feeling ng mga nandoon baka daw may gulo, may problema. So kakausapin lang natin yung person of peace. In evangelism, we search for a person of peace, kung sino pwede natin kausapin, itap para i-ano yung community. So, yan, before the year end, baka may gagawin tayong ganyan. Pero, as I ponder, at least one consistent thing that we need to do is enough for us to grow, although not exponentially, mabilisan, at least dahan-dahan nag-grow tayo kahit papano. And good evening sa lahat na nandito. So, yun lang naman yung announcement ko this Sunday. Again, at least less than 50 houses. Siguro kahit 10, kahit 20 houses lang mapuntahan natin. Basta mag-quality. Now, the question is, pag nagawa natin to, is yung follow-up. Siyempre, kamustahin naman natin, kausapin natin, kamustahin natin. Kasi napapansin ko, to be honest, wag sana kayong mainsulto. Pero kung mainsulto kayo, baka talaga yun ang ginagawa nyo. Pero hindi po yun yung reason ko ba't sasabihin to. Kausapin nyo kasi minsan pag may bago, wala po tayong pakialam. So, pakialaman natin kasi bisita nga eh. So, paano babalik yung bisita kung di sila feel welcome? Oo nga naman, diba? Walang in-invite natin, tapos hindi naman natin kakausapin, may kanya, diba? So, pag nag-invite tayo, may bago, is we have to make them feel welcome kasi bago sila eh. Syempre, di nila alam yung kultura, hindi pa nila kilala yung mga tao, hindi pa sila maka-open up kasi nga bago pa lang sila. So tayo, kapalan natin yung mga mukha natin, kilala natin sila, kausapin natin sila, i-feel natin sila na welcome sila. And lalo na pag youth, syempre kailangan natin yung i-welcome sa youth, syempre yung NYI service. So
NYI President, please, wag natin i-half-hearted yung ating NYI service. Again, kahit 2 or more, tuloy na tayo, first and third Sunday, tuloy na tayo. So, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo na announcement at sa mga mangyayari sa church natin. So, to be honest, ang ministry ng church natin kasi is yung Monday Bible study ko sa office, Wednesday night prayer meeting ng ating church, etong Friday night fellowship ng youth. Kung merong Saturday, ano yan, either sa zone, sa district, kung meron tayong event, or praise and worship practice. Sa praise and worship practice, dapat bago mag-practice, nag-share muna ng word, then prayer. Kasi pag ako talaga kasama, hindi talaga ako kasi preparation at saka may mga iba pa akong ginagawa, plus yung pag-aaral ko na Saturday yung pasok, so talaga nahihirapan ako, or minsan may family event, family na kailangan kong suportahan yung family, sila Faye, sila mama, sila papa, so kaya hindi ko talaga kaya. Sunday lang talaga ako sa praise and worship kayanin. Tapos yung Sunday natin, Sunday school, Sunday worship service, and yung NYI service natin, and or may joint fellowship tayo, which is ang joint fellowship natin nawala na po yan. Hindi tayo nakakasama sa mga joint fellowship madalas. Meron tayo papitik-pitik one or two, twice, pero hindi katulad nung dati, unless si Ronald, kasi si Ronald banda doon nakatira, so medyo favorable sa doon, but yun yung mga nangyayaring ministry natin sa church. So ito, dadagdag po natin to. At least every other Sunday, iikot tayo sa community, mag-invite, magpag-pray natin sila. So, phase 2 muna tayo. Kung di natin natapos yung phase 2, the other next Sunday rin, tapusin natin. Then, pahinga muna tayo. Then, the next, naman tayo. Parang, or depende, kung kailangan natin every Sunday, siguro every Sunday, pero, tingnan natin kung ano nga, kasi hindi ko pa kung anong mangyari. So, yun. So, yan yung plano. Yan yung muna for throughout the year. Kasi, kung dadamihan ko yon, baka ma-burn out tayo, or baka hindi maging effective kasi masyado tayo nagmamadali para, sa isip ko kasi parang ito dapat natin gawin, ito dapat gawin natin para mag-grow sila, mag-grow tayo. Pero na-realize ko, hindi pala kailangan marami. Kailangan at least 1 or 2 lang nagagawin, pero consistent, para for us to grow. And I learn from your insights, I learn from your feedbacks, I learn from your, kung kakausapin nyo, kasi kung hindi nyo ako kakausapin, hindi ko po talaga alam anong pwede natin gawin. Baka may mali na akong ginagawa, hindi ko alam, kasi wala nagsasabi. So, thank you. If you're telling me something na needs to be addressed, we have to address it. So, yun. Nanghingal ako. Wait lang. Alright, sige, yun yung natin. So, pasok tayo ngayon sa ating topic. So, ang gusto ko na naman i-share sa inyo is about rest. Rest in God's presence. Kasi, bakit ko nasabi yun? Ang topic namin sa Pastor's Camp is about rest. Now, rest is not a sign of laziness. Rest is not a sign of laziness, And rest is not about sleeping. Rest is not about sleeping. It is about trusting God and knowing that He is always in control. And sabi nga is, take my yoke for it is easy and light. Diba? Sabi nga sa Matthew, ano ba to? Nakalimutan ko yung Bible verse ko. Yun. Sabi nga sa Matthew 11:28, come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke for it is easy and light. So, kasi real rest is not found in sleep or vacation. It's found in Jesus. Di lang naman rest, comfort, peace. Hindi mo makikita yan sa pera, credentials, sa bakasyon, or sa Makikita mo yung rest, peace, and comfort, and peace in Jesus. Kasi Jesus lang naman talaga eh. Now, the question I want to talk to you about is, na-feel na ba natin na tayo napagod? Obviously, di ba? Obviously, napagod na tayo. Either it's physical, either it's emotional, or mental, or spiritual. For me, financial palagi.
na pagod na. So, so, sometimes sa school, nakakapagod, sa social media, alam mo yung minsan yung social media, bored na bored ka, pero ano ko pa rin, alam mo yung na-addict na tayo sa cellphones natin eh, sa gadgets natin. And even our relationship, it drains us usually. Lalo pag yung boyfriend or girlfriend mo is stagnant, hindi nag-grow or walang nangyayaring parang wala lang, companionship lang, hindi partnership. Iba yung companionship sa partnership eh. Pag sinabi mo kasi companionship, parang kasama mo lang. Pero wala lang. Pero pag partnership, you put each other, ba't nawala si Faye? Yun din naman yun ah. Anyway, sila lang nawala rin. Anyway, baka may ginagawa. So hopefully makapasok sila ulit. So, nasa tayo. Partnership is parang you motivate each other to grow. Parang ganun yung ano niya. So, and 'di ba, minsan sa work nakakapagod, nakaka-drain. But we scroll to escape, we watch to escape, we sleep but still wide awake. And kahit na itong ginagawa natin, alam mo yung tipong nagpapahinga ka, wala kang ginagawa, tulog ka, nood ka ng Netflix, kain ka, tulog ka. Tapos pagising mo, parang pagod na pagod ka pa rin. 'Di ba? Parang, bakit 8 hours naman ako natulog pero parang ang sakit ng katawan, ba't pagod na pagod pa rin ako? That's because true rest does not come from more sleep or more Netflix and chill. It comes from Jesus. So, mayroon akong 3 point na gustong i-share sa inyo. So, Jesus invite the tired and the broken. Remember, Jesus is close to the broken-hearted. Now, hindi ko sinabing magpa-broken hearted ka para maramdaman mo Panginoon ha. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, sa Bible, yung mga broken hearted daw, dun mas malapit ang Panginoon. Kung kilala niyo si Demi, kilala niyo hindi na ako magsasabing pangalan. Basta, isang youth, may depression, may anxiety, na wala na siyang joy, wala na siyang peace, lagi na lang siyang ina-atake ng anxiety niya na parang gusto niya na magpakamatay. Tapusin na natin to para tapos na, wala na masakit. Kung alam niyo o hindi, I always call her or talk to her para ipag-pray, kamustahin. Kasi nagre-reply. Syempre kayo kinakamusta ko rin naman kayo. Pero most of the reply is okay naman ako, okay. Siya kasi sinabi niya talaga hindi ako okay. Pastor, I'm not okay. So, inano ko talaga siya, kinausap ko siya, pinag-pray ko siya. To the point na kahit na hindi ko kaya maglakad kasi nakita ko yung post niya eh. It's not tapos sabi niya, I'm not okay, Pastor. I just want to just silent. Parang, alam ko yun kasi ganun din ako noon eh. So, gusto ko siyang kapuntahan pero sabi niya, okay lang, no need daw, no need. So, pinag-pray ko lang siya over the phone. So, ang kasi doon is, Jesus says, come to me. Yes, it hurts eh. Yung lalo na pagpagod tayo, may depression tayo, may hinaharap tayo, napakasakit, napakalungkot, alam mo, nadudurog yung puso natin, hindi mo na alam kung anong pwede mong gawin para lang tanggalin tong sakit na to or para lang magkaroon ng katahimikan. Lalo na yung ewan ko kung naranasan nyo, parang may nagre-ringing noise sa inyo dito nang di mawala-wala. Akala mo may nagpapatugtog pero may gumagawa sa tenga. Stress pala yun. And most of the people who has anxiety attack, naririnig yon, tapos bigyan na lang nahihilo, bigyan na lang magwawala, bigyan na lang maiirita, parang ganun. So, si Jesus kasi, hindi naman sinabi niya, fix yourself before you come to me. Sinabi niya, come. Naintindihan niyo ako doon? Hindi niya sinabi na, bago ka lumapit sa akin, maligo ka muna. No. Ang sinabi ng Panginoon, come as you are. Come to me. We don't need to be perfect to come to Jesus. We just need to be honest. Bakit ko nasabi kasi she was honest. So napag-pray ko siya. Although the panic attack, the anxiety is still there. Although buti na lang nakaalis na siya ng bahay.
na nakakapag-work na siya ulit. Pero yung struggles nga every evening na when there are no people, wala siyang ginagawa, walang tao, tahimik, dun siya na ano eh. So, minsan out of nowhere, madaling araw, gabi, nagme-message ako sa'yo, kamusta ka to? Gising ka pa ba? Kamusta ka? So, yun, ang inaano ko. Now, I want to ask you this. What's been weighing you down lately? Ano yung kinakapagod mo? Ano yung dinaramdam mo? Have you tried bringing it to Jesus? Kasi kagabi may fun night kami sa pastor's camp. Meron kaming drama. Yung nag-champion sa drama na yun, second place kami, tapos champion. Champion, first runner-up kami, tapos may champion. Ang ganda ng drama nila. Baggage ba? Baggage. Yung problema ng asawa mo, problema ng anak mo, problema sa school, problema sa community, problema sa bahay, problema mo sa sarili mo, problema mo. Parang kinukuha natin lahat eh. Nakalimutan natin ibigay ito sa taong kukunin to para sa atin. Minsan nga sabi ng Panginoon, bitawan mo yan. Eh Lord, paano to? Kailangan di eh. Kasi tayo may hawak eh. God just want us to let it go. Bitawan mo. Mahuhulog lahat yan. Nakalimutan natin ibigay ito sa Panginoon. Pag may problema tayo, we try to in our own solution. We try to answer it in our own solution. Pang redundant yun. Pero anyway, you get the point naman siguro na pag may problema ka, parang feeling mo dapat sagutin ko to, dapat masolusyonan ko to. Nakalimutan natin that we can depend on Jesus to help us overcome our trials so that we may break through our limitation. Yun yung nakalimutan natin eh. And remember, Jesus invite the weak. Jesus invite the poor. Jesus invite the sinner. Jesus invite us who are tired and broken. Because Jesus came to this world to seek the lost. Alam niyo yung parable of the last sheep? 99 sheep nandito sa pen, sa bakod, may isang sheep na nawawala. Hindi niya pinabayaan yung isang sheep na nawawala. Hindi siya ng problema doon sa 99 sheep na nando sa bakod. Iniwan niya yung 99, hinanap niya yung nag-iisang naliligaw. Ganun po ang ating Panginoon. Number 2, Jesus comes from surrender, not escape. No retreat, no surrender, 'di ba? Parang only losers quit, don't quit, 'di ba? Kung ikaw ay natapa, bumangon ka ulit. Sometimes kasi we think rest means escaping problems. Alam mo, pag may problema, ayoko na dito, magre-resign na lang ako. Ayun, di ba? Or, ayoko na dito, lilipat na lang ako. Di ba? Ayoko na sa'yo, hindi na kita mahal. Break na tayo, maghahanap ako ng bago. Kasi, di ba? Yun yung ano natin, escape natin eh. Alam mo, escape room. Di ba? Sometimes, ito yung pumapasok sa isip natin na the easiest way out. Because it is the easy way out. Escaping, quitting is the most easiest thing to do. Kasi mahirap nga kung gagawin mo pa rin ng gagawin. Again, consistency, di ba? Being di ba? Sometimes we think rest means escaping problems, binge watching, sleeping, or avoiding people. But si Jesus mismo offers a rest that renew our soul. Hindi yung rest na pagkagising mo umaga na. Hindi. Or power nap na 30 minutes power nap. Hindi ganun eh. Yung rest na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus natin is renews, refuel. Kasi refuel yung topic namin, di ba? Refuel or renew our soul. A peace that stays even when life is hard. Na kahit na namomblema ka, you can still say, God is good all the time. Kahit na ikaw ay nasa problema, may pinoproblema, namomblema, at nagbibigay ng problema, because you know and you trust Jesus, you can still say,
God is good all the time. Even if life is hard, even if you don't know the reason why nangyayari to sa'yo, you can still say, I trust the Lord. Sabi nga sa John 14:27, peace I leave you, my peace I give you. So, what's one thing you need to surrender to God to find peace? What's one thing that you need to surrender to find peace? Siyempre, you answer it on your own na. Last but not the least, na wala si Nika. Ayun. Hello. Hello. So, sila lang, sayang. Last but not the least, rest leads to strength and renewal. Diba pag nakapahinga ka, parang bagong tao ka na. Katulad ko, nung Wednesday, hindi ako nakapunta sa pastor's camp because inatake ako nung madaling araw ng aking arthritis. Hindi ako makatulog kasi naiinis ako. Hindi ako makapakali kasi gusto kong pumunta pero hindi ako makatayo, hindi ako makalakad. Iihi ako, hindi ako makaihi. So, hindi ako umihi kasi although ihing-ihi na ako, hindi ako makatayo eh. Yung medyo talagang hindi ko nakakayanin kasi kailangan ko na rin talaga mag-CR. Pinilit ko, tapos sarado pa yung pintuan. Hindi ako ba't sarado yung pintuan? So, hirap na hirap ako. Diba? And alam ko naranasan nyo rin to na parang pagkagising mo is parang, diba? Parang pagod ka pa rin. Pero naramdaman din natin yung when we rest properly, parang ang gaan-gaan, ang sarap-sarap ng pakiramdam natin. When we rest in God, He renew and refuel us. He gives us the strength to be renewed, to rise and be renewed. Sabi sa Isaiah 40:31 says, those who hope in the Lord will renew their strength. God's rest, sabi ko kanina, is not laziness. Rest is not laziness. Pero syempre kung wala kang gagawin, wala kang productivity, nandun ka lang, nanonood ka lang, kumakain ka lang, tapos wala kang ginagawa, that's not real rest. Yung sinasabing rest natin is resting in God is not laziness. It's preparation. Kasi yung rest, yung naintindihan ko yung rest na sinasabi ng speaker namin, rest is being in the presence of God. Kasi sabi nga niya, as Christians, parang it's natural to read the Bible. It's natural to pray. So hindi natin pwedeng sabihin yun yung kasi hindi yun eh. Parang normal na yan. Hindi mo na kailangan sabihin yan as Christians. You have to read your Bible and pray every day. Hindi na natin kailangan pag-debate yan kasi that is facts. That is, staple na yan bilang Kristiyano. Hindi na pinag-iisipan yan. Kasi pag Kristiyano ka, automatic nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka. Automatic na yan. Wala na tayong pag-discussion because normal dapat na ginagawa yan bilang Kristiyano. Or sabi natin di Kristiyano, kahit Katoliko. Kahit di Katoliko, followers of God, matik na yan. Nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka. Pero, iba yung preparation na sinasabi dito. It's preparing our hearts to worship the King. Kasi sabi nga ng speaker, hindi porket nagbabasa ka ng Bible at nagpe-pray ka, pupunta ka ng langit. Totoo naman. Hindi naman porket nagbasa ka ng ilang beses na yung Bible na paikot-ikot mo na yung Bible or nagpe-pray ka palagi halos 24/7 na pupunta ka ng langit because it's not, icing lang sa cake yun. The cake itself is Jesus. And God's rest is not laziness. It's preparation to give us power to continue for our purpose. Tandaan natin, you have a reason. Excuse me. Okay. Rest early. Okay. Prayer request mo. May prayer request ka ba para mapag-pray natin? Sakto yung topic natin, rest. O kasi kailangan natin magpalakas, di ba? And to continue, may purpose tayo eh. May purpose tayo, may reason tayo. And malalaman natin, maintindihan natin yung purpose natin once we find rest in God. Pag may, Rika, sige, pag-pray ka namin ha. And kung may prayer request ka, na lang natin para mapag-pray ka. Pagaling ka ha. See you this Sunday. Okay, sige, ingat ka. Thank you for joining ha. Okay, sige. Okay. So, the question is, do you take
time each day to pause and reflect in the presence of God. Kasi kailangan natin to be renewed eh. Hindi naman to pwedeng bara-bara wala lang. We need each other, 'di ba? So, the takeaway na gusto kong i-share sa inyo as we end para mapag-pray natin kayo, syempre kung ano, so magsasalta kayo kung sino may gusto, hindi naman sa pilitan, pero kung sino may gusto, pwede kayo mag-share para maano yung insight nyo. At so, true rest is not about doing nothing, okay? It's about being in God's presence. When you rest in Him, you find peace, direction, purpose, and strength then to keep going. Rest is not found in escape, it's found in Jesus. So let's pray. Lord Jesus, thank you for inviting us to come to you when we're tired and weary. Help us find our rest in your presence, not in the world, which is busy and loud. Teach us to slow down, listen, and trust you, Lord. Renew our heart and give us peace that lasts. In your name we pray. In Jesus' name I pray. Amen, amen, and amen. So, dyan na po tayo. Nagtatapos sa ating mensahe. So, alam niyo na yung announcement. Alam niyo na yung mensahe natin. So, now is the time to give or share your insights or ano ba naintindihan nyo, ano bang gusto niyo i-share. So ayun si Leng, si Rika, pag-pray natin mamaya. At si Faye nawala eh. Nandiyan si Faye kanina. Anyway. Okay, sige. Ronald, Paulo, Mika. Kung sino lang naman you don't, kung at least one lang sa inyo or kung pwede two or kung lahat kayo, okay lang. Pero walang sapilitan, at least one lang. Sino sa inyong tatlo? Insights or natutunan nyo, gusto nyo i-share or anong suggestion nyo so that sige na pa. O sige Ronald, ikaw. Si Ronald na lang daw. Okay Ronald, sige go. Kayong dalawa daw, wag mo na si Nika. Next na si Nika. O Pao, ikaw. Unless Nika may gusto kong sabihin na don't be shy Pero na daw po ata si Kuya Ronald. Sige, ikaw na daw Pao. Ikaw na nagbukas ng mic Ako muna. Insights na lang po siguro kay Mickey. Or share and insight. Sa ano rin po. Sa rest. Ayun nga po. Ngayon ko po kasi na-realize kung paano ka-importante yung pahinga. In general po sa school and sa church po and personal life po. Parang kasi ever since po na ngayong year po na na-realize ko na parang ano lang ako, puro ako pahinga. Ang ano ko naman po, ang parang POV ko naman po, puro ako pahinga. Parang mas lamang yung pahinga ko sa sa mga ginagawa ko. And ngayon po parang naisip ko na kailangan hindi lang puro pahinga. Ganun. Kagaya po ng sinabi nyo kanina, we need to go out sa comfort zone natin. And ngayon po, na konti-konti na ma-practice ko, yung una ini-improve ko po yung sarili ko. Yung sabihin natin, ngayon po nag-workout ako, ganun. Tapos, ayoko nang may patay na oras ako. Ganun po. Like, may araw ako na may patay na oras lang. As in, patay na araw lang po pala, I mean. Yung wala ka lang ginagawa. Ayun po. Ngayon, inaano ko, like, pag walang pasok, online, at least po may ginagawa ako, like, may workout routine po ako, tapos, yun, lumalabas po ako minsan, tapos yung nagbabasa, nagre-review. Okay. Ganun. Unlike before po kasi na, parang wala lang. Tambay lang talaga. So, tambay lang po, tsaka, umikot lang yung oras sa social media na nag-i-scroll. Ubus oras, di ba? Ubus oras Opo. Tapos, actually, ang dami nga po na bago this year na sa routine ko. Tapos yun nga po, minsan umalis po ako. Ngayon po nakipag-band po ako kay Patrick lumalabas-labas kami. Ganun. Oh, nice. Minsan. Pero ngayon po, medyo busy, which is okay lang po sa akin. Naalala ko po nung sinabi ko dati kanila, Kuya Angelo, nasabi ko parang
hindi ako sanay na walang natambay lang sa bahay. Parang ayoko na po ng ganun. Yung, ayun nga po, stagnant ako sa bahay. Ayun po, ngayon, da, ngayon, pahinga ko po eh. May natok na nga po ako eh. Galing po akong school. Ganun. Kakauwi mo lang? Tapos, opo, mga 5 o'clock po. Tapos, ay, 6 na po ata, 6. 6, okay. Opo. Tapos, yun po, may sa mga sa school. Ngayon po, ginagawa ko, sobrang bored ko po sa bahay na ayoko na nag-i-scroll. Kanyari po, 1 o'clock yung pasok ko. Ang aga ko po umaalis. Okay. Wala po akong magawa sa bahay. Pwede naman po ako mag-scroll muna, palipas ng oras, Oo. kesa po ako na maaga. Pero, ayun nga, ayoko po na-i-stuck eh. So, Ayoko. okay. Gusto ko po, tumatakbo po yung isip ko, tsaka yung both mental po, tsaka yung physical body ko. Actually, good yung nag-work po. ginagawa mo na nag-gym ka kasi malaking tulong yung gym, lalo na pag mga ganyan. Pero sa bahay lang rin po. Oh, Ayoko lang po talagang yun nga po, nasa comfort zone ko lang na like last year na lang ako. Yun nga po, di ba, sa mga past incidents na parang nawala yung bumaba yung confidence ko. Ngayon po, at least, ang sarap po kasi pag may nakikitang improvement Yes. dahil may ginagawa ka rin. Yung ganun. Kahit Hindi small po lang, puro diba? pahinga. At least small, Opo. kahit small lang, malaking impact yung kung consistent na naman. Opo. Tsaka yung tawag dito, yung pagdating po sa academics, at least po masasabi ko, parang ang galing ko pala, no? ang galing ko pala, no? Tamad lang talaga ako. May ganun pong realization ngayon na siguro masyado ako naging stagnant sa lugar ko na hindi ako nag-improve. And ngayon po na may pa ako. May magagawa po. Kaya po actually marami rin po akong tawag ito, mga mga Sinalihan group? Org? hindi naman pong org, pero marami pong tawag sa ganun, yung term ko. Commitment po commitment. sa mga ibang bagay, opo. And pinagsasabay ko po so far. Tsaka yun nga po, Baka naman masobrahan ka, ma-burnout ka, ha? hindi naman po, kinokontrol ko rin po. May pahinga pa rin po eh. Yun nga po, hindi dapat po may pahinga pa rin eh. Pero if yung pahinga mo sumusobra na, I think dapat po we set our our limits sa pahinga natin. Tsaka pag masyado ka nagpapahinga, naboboard din eh. Opo, nga po yung na-realize ko nung bakasyon. Sabi ko, ano ba to, parang wala akong ginagawa. Lang ako, wala akong pera, wala akong hindi gumagana yung utak ko, lang po ako, nagpuro scroll lang. At least po ngayon, may mga binabasa, may nagre-review, ganun. Ay, parang binibigyan ko po ng time yung sarili ko mag-improve pa, hindi lang puro scroll, ganun. That's good. Opo. Ay lang po. Okay, thank you pa, ha. Magandang realization yan, insight. At least, you found it on your own na you have to improve. Kasi, kung ibang tao, baka magalit ka pa eh, di ba? Usually, pag ibang tao nagsabi sa iyo, magagalit ka. Pero kung ikaw mismo naka-realize nun, it's a good motivational for us. Next, sinong sa inyong dalawa? Or si Paulo lang ba ngayong gabi? Or meron sa inyong dalawa pa na natitira? Ako meron. Sige, Ronald. Sasya, sa gilid ko sa kalsada, baka medyo maingay. Sige lang, sanay na ako. Sa akin kasi, rest is a reward. Sa realization ko na ito. Kumbaga, ang kapahingahan ay nagtipala. Sa reward siya. Kasi, sabihin natin, di ba, sobrang haba ng araw, and sa trabaho, drive ka papunta, trabaho sa tapos pauwi, drive to traffic, and pinaka-paborito kong part ng araw, yung hihiga ako sa hamon. And yung every time na pag humiga ako, parang
Alam mo yung isang Mm. buong na parang hindi ako, ano yung paghiga ko, parang bitaw ko kaya ganti. Wala mo na akong hahawakan. Parang siguro ilang segundo, hihiga ako na isang mahabang hininga. Yun yung isa sa mga favorito kong nangyayari at ang pinakaayaw kong nangyayari, aalis ako sa higaan. So, it is a realization na ang kapahingahan talaga isang gantimpala kasi hindi lahat ng tao ay nagtatampat na bibigyan, naririwardan ng kapahingahan. Maraming taong uh, nagpapakakalagiging kalabaw, Mm. kalabaw sa araw-araw, sa pagtatrabaho, sa pagpupunit, sa araw-araw na kailangan kong makaipon para sa itinakdang duty, kailangan kong makaipon para sa gantong babayaran, kailangan kong makakuha ng pera para sa ganito at kailangan kong pagtrabaho. At hindi lahat ng tao ay nabibiyayaan ng kapahingahan. Hindi lahat ng tao, kahit pilitin man, kahit sabihin natin, kahit, alam mo yun, kasi kung ako, magpapahinga ako maghapon, anong kakainin ko kinabukasan? Kung ako ay tatambay lang sa bahay, kung ako hihiga lang, anong sasahurin ko? At anong kakainin namin? Anong kakainin ko? Mm. Diba? Kaya, isang pribilehiyo, gawin ka ng kapahinga. And, ito ay talaga, promise, ang pinakaputo ko sa sinasabi ko ay, ito ay, kumbaga, ang pinakaputo ko ay, hindi lahat talaga ng tao nakakahiga ng maghapon. Di ba? Kaya minsan, pag may mga nakakachat ako na sabi, sorry bro, nakigising ko lang. And, Tapos hapon na, no? Tanghali oo. hapon. Lagi ang pinakauna kong reply dun, sana all. Diba? Sana all lagi ang reply ko. Diba? Pero, hindi naman kasi natin alam. Makakapag sana all tayo kasi hindi mo alam, graveyard yun. Oo. Diba? Nauna na siya nagtrabaho sa'yo. True. Nauna na siya nagtrabaho sa'yo. Kaya ikaw, habang kumakayod ka pa, siya nagpapahinga na. Kasi nauna na siyang kumayod nung tulog ka. True. Diba? So, ganun siya. Kumbaga parang, yun lang. Pero, yun nga, in terms, siyempre, kailangan kong i-connect yung sinasabi kong rest sa siyempre, you can never find rest until you meet God. Mm. You can never find rest. Every time. Kasi, once, yun nga, kahit humiga ka maghapon, kaya sabi ni Pastor, humiga ka maghapon, and pagod pa rin. Mm. Nagpahinga naman ako ng ilang oras, natulog ako ng ilang oras. Sabihin natin, yung 2 days ko, a day off, hiniga ko lang yun maghapon, and sakit lang ng ulo yung nangyari sa akin. Mm. Hindi ko na, kumbaga hindi naman ako nakapag-rest totally. Yes, ay nakarest yung katawan ko, but my mind still going. True. My mind still running. And kumbaga parang sa kakatakbo ng utak ko, sana nabuburn din yung fats ko. Sana eh. Diba? Sana kung Diba, gano'n lang eh, no? Payat kung na ako, gano'n no? Kung gano'n lang. Oo. Kung gano'n ka-active sana yung utak natin, kung gano'n ka-active yung utak natin, nabuburn din yung fats natin sa ka-active ng utak natin. Pero, yun, that's, lang siya, kumbaga, the part ng realization, and then, sabi ni Pastor, yung lahat ng burden mo, are you giving it to God? Yes. Your pain, your sorrow, are you giving it to God? And it's one of the topic nung Saturday, nung pinuntahan ko, and I am so blessed na binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na nakapunta doon. Kahit kami kinumbit namin, pero it is worth it. True. And, yun nga, nakapag-speak ako sa harapan, share ko lang sa inyo. Nag-share ako ng testimony ko doon. Kasi, yun nga, pinili ako, hindi ako nag-represent, tinuro po ako. Pero yun nga, isa sa mga topic doon ay yung kita, no? Binibigyan mo pa sa sobrang okay lang po ba napapahaba ako? Sige po, sige. Pero, yun nga, isa sa mga topic doon, binibigyan mo pa yung sakit na nararamdaman mo sa Panginoon. And because may realization na, nga, no? Simula nung nawala si Mama, sa akin lang.
kumbaga um, parang ano kasi, tampo ako, big time. Tampo ako big time. And, um, ang laki ng ano, ang laki ng chunk. Kumbaga parang natamaan ka ng Christians. Laki ng chunk na nawala sa akin. Nawala. So, pero sabi ko, yun nga, tama. Tama nga naman. Ano, yun nga, binigay ko yung ano, kailangan talaga natin ibigay yun. And unti-unti, unti-unti, yun nga, tatanggap, unti-unti, pero once na naalala mo siya, parang back to zero, pero unti-unti ko natatanggap. Yun. Ah. Pero yun nga, yun po, 8 minutes na lang. Ay, Next time na oo nga lang. pala, no? Maubusan tayo ng oras. Sige, Ronald, thank you. Paolo, thank you. Nika, ikaw may gusto kang sabihin? Sige. Meron, Sige, go. meron po, sige po. Hindi naman po kasi ganun kahaba tong sasabihin ko po kagaya nila kuya. Para sa simple realization lang din po. Na yung rest po is coming from God po. Kasi I've been like ano na rin po ako, na-overwhelmed na rin po ako sa mga academic na dito, especially po kasi 'di ba online class. Yes. Tapos malapit na po intrams namin next week. So like madami po kaming gagawin. Tapos di kasi dito po kapag po like what rest means to me po kasi yung parang matutulog ganon. Tapos like mag-school kasi parang worldly things na rest po yun. Parang naghahanap ka po ng rest dito sa things in the world. Yung totoong rest din po talaga is kay God talaga po. Kasi yung mga po yung parang nag-scroll ka lang or like yung mga friends mo na TikTok, hindi YouTube, ka rin naman po talagang papakinggan na ganon. Kaya para pong nabe-burn out ka na di mo na po alam kung anong gagawin mo. So, di mo alam kung saan mo ma-find yung rest. Pero, na-realize ko po ngayon ulit is yung rest po, nakalimutan ko po mag-rest. Magpe-pray with God po. Tapos, yung niremind niyo po sa akin kung ano talaga yung totoong rest. Doon ko po na-realize na yung rest talaga is kay God. Na nakalimutan ko po na mag-pray sa Kanya, ibigay lahat ng mga burdens or mga worries ko sa Kanya po. So, ayun po yung natutunan ko po dito sa na to. Ayun lang po. Okay, thank you. That's a very wonderful insight. Actually, coming from you talagang from college ka na ba? High school? High school High po. school. From a high school perspective, nakaka-burden talaga ang high school ngayon, not like before kasi dati wala kaming thesis Ngayon may research na kayo, ang dami yung mga curriculum and yung burdens na 'di ba, talagang nandoon and I thank you for your honesty talaga and I really like your insight as well. And lahat naman kayo maganda insight nyo and lahat may impact and I hope and pray that we have understand na we need to rest also. Hindi naman kailangan talaga na wala, 'di ba? At least purposefully yung rest mo to be renewed not just in our physical but also in our mental and spiritual life. Dahil may 5 minutes pa tayo, dami ko kasi sinabi kanina sa announcement. So, prayer request po. Pa-chat na lang ako ng prayer request nyo para po mapag-pray po natin. So, Ronald, Paulo, Nika, pa-chat ako ng yung mga prayer request para mapag-pray po natin. So, in case po maubos yung oras natin, meron pa rin tayong time mag-pray kasi isi-send ko po yung mga prayer request natin para mapag-pray natin. So, si Rika, ang prayer request niya is healing, long life, safe and healthy family. Yan, yun po ang prayer request niya. Ronald, Paulo, Nika, mga prayer request niyo. Ako, prayer request ko ng complete healing sa sciatica ko. Kasi talagang limited yung galaw ko, tayo ko, lakad ko, kahit upo or higa ko. Katulad kagabi, talagang hirap na hirap ako sa paghiga ko. Okay, si Paulo, so yun po, complete healing sa akin na mawala na to para naman ma-enjoy ko yung paglalakad, kasi talagang ako sa sciatic ako so si Paulo, school, family, and wisdom. Ronald, guidance and good health ng parents ko and Eloise and
sa preparation po namin sa kasal, financial, physical, and mental. Ikaw, Nika, anong prayer request mo po? 1, 2, 3. May prayer request nyo po para mapag-pray po natin? Ako, yun na. So, ay, mali. Pa-chat na lang ako kung ano, para mapag-pray natin. And ito yung academics, guidance. Okay. So, Paulo, pwede ikaw muna mag-lead ng prayer, then I will close us in prayer. Pau? Pau? Hello po kay Mickey. Sige. Ikaw, Hello pwede po. ikaw mag-pray. Tapos ako mag-close. Ay, sige po kay Mickey. Alright. Lord, thank you for this day, Lord, na binigyan niyo kami ng pagkakataon, Lord, na magsama-sama, pag-usapan yung about sa pahinga, Lord. And Lord, thank you again, Lord, dahil nagkaroon kami ng time para makinig sa salita ni Pastor Mickey, Lord. Lord, pinagparasal ko po si kay Mickey about sa kanyang sciatica, Lord. May you heal him and give him the comfort, Lord, and also for his family, Lord. And Lord, may you also I'm also praying, Lord, for Kuya Ronald sa guidance sa kanya, tsaka good health ng parent ni Kuya Ronald at tsaka ni Ate Eloise. And also, Lord, yung preparation daw po na kanilang kasal, Lord. Lord, may you bless him, Lord, sa them sa paparting na kasal ni Ate Eloise, Lord, na way maging smooth and successful, Lord, ang magiging event na to. And also, Lord, yung kanyang physical and mental health, Lord. May you bless him, Lord, sa pang-araw-araw na ginagawa ni Kuya Ronald na pupasok ng work, nag-drive, Lord. Guide him, Lord, sa kanyang biyahe. Ingatan niyo siya, Lord, sa kalsada, Lord. Lalo, Lord, nakamotor si Kuya Ronald. And also, Lord, yung kanyang mental health, Lord, na give him more more clearer, Lord, na thinking sa kanyang mental, Lord. And also, Lord, nagpipray ko, Lord, Francesca sa kanyang academics, Lord, na high school na siya, Lord. May you give her, Lord, yung provisions and yung knowledge, Lord, na kakailangan niya, Lord, sa ngayong high school na siya, Lord. And also, Lord, yung guidance ng family niya, Lord. And sa kanya na rin, Lord. Sa kanila ng family ni Kuya Nash. And also, Lord, yung mas tumibay pa faith ni Francesca towards you, Lord. And also, Lord, may dadasal ko rin, Lord, yung yung school, Lord, na give me also a clearer path, Lord, kung yung anong magandang pagtutungan, Lord, sa career, Lord. Lord, pagdadasal ko, Lord, yung family ko, Lord, and also yung wisdom, Lord, sa mga paparting ba na future, Lord, and sa family ko na magkaroon ng safe and comfort, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus, for everything you have done. May you bless us, Lord Jesus. Ganun din po kay Rika sa kanyang prayer request about sa family, sa health, and sa mama papa niya nasa abroad, yung kuya, sila Leng, si Raraya, si Rika, Lord Jesus. Lord, binibigyan namin at papuri at pagsamba sa ngalan niyo, Panginoon Jesus. Jesus' name pray. Amen, amen, and amen. At naubos ang oras.